Magandang araw po sa ating lahat, sa amin pong mga giliw na taga-subaybay sa ating pong programa dito po sa Embracing Present Truth Ministry. Kasama po na inyo pong lingkod, Brother Misael Escolio Jr. At ngayon po, isa pong araw na mainit, mga kapatid at kaibigan na nanonood ngayon. At ganun pa man, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, at nais ko pong sabihin sa inyo na tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw na po ng ating pong nagbibigay mensahe para po sa bayan ng Diyos. At malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Patuloy niyo pong ipanalangin ang ating pong programa na ito po ay magkaroon ng kakapangyarihan, mga salita na ating pong napag-aaralan, naririnig, nabuhat sa salita ng ating Panginoon, maging sa banal na kasulatan sa Spirit of Prophecy, na kung saan naghahatid sa atin sa tunay na paglago sa espiritual, magkaroon ng revival sa ating mga buhay, at magkaroon din ng reformasyon sang-ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, natapos po natin ang ating pong pag-aaral sa ikalimang araw, na kung saan atin pong napag-aralan ang patungkol po sa paghahanda. Kung tayo nga po ba ay tunay na handa o hindi po handa sa panahon po natin ngayon. At pinag-aralan po natin ang parable ng 10 virgins, na kung saan ito po ay sinabi ng ating Panginoon na kailangan po nating pag-aaralan ang 10 virgins parable higit kailan pa man, sapagkat meron po itong application sa atin po mga buhay bilang isang bayan ng Diyos na Kanya pong babalikan. Ngayon po, mga kapatid, tatako po tayo sa atin pong ika-6 na pag-aaral, at subalit bago po iyon ay nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon sa buhay at lakas sa patuloy niyang pinagkaloob sa atin, at patuloy niyang sinasapatan ng ating pong mga pangangailangan, binibigyan ng kalakasang pisikal, intellectual at spiritual, at patuloy po nating naranasan ang Kanya pong wagas na pag-ibig. At ngayon, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng Kanyang salita, muli ko po Kanya inanyayahan na tayo po ay manalangin upang hingin ang tulong ng banal na Espiritu sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito. Mahabagin po naming Amang nasa langit, patuloy po kaming lumalapit na may pagpapakumbaba sa iyo pong banal at dakilang harapan, upang aming pong patuloy, Ama, na hingin ang pagkasina ng banal na Espiritu sa muli po naming pag-aaral ng iyong salita sa ika-6 na araw na aming pong pag-aaral, Ama. Maari po ba na kayo po ay bigyan ng karunungan, buhat sa langit, bukas na puso at isip sa pagtanggap ng mensahe na nais mong pagkaloob sa amin. At patuloy kaming humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang, pagkakasala, dakilang Diyos. Ano man po ang mga liko naming mga kilos, mga hakbangin sa buhay, kami po ay pong ituwid, Ama, at bigyan mo po kami ng mapagpakumbabang puso, maunawain at maamong espiritu ng kagaya ng aming Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na pagtugon. Patuloy po namin binabalik ang papurit pasalamat sa iyo sa pangalan na aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong topiko sa araw na ito. At ang atin pong magiging topic ngayon, mga kapatid, mga taga-subaybay, ay may pinamagatang the spiritual dryness, o sa Tagalog, ang spiritual na pagkatuyo. Napaka-importante, mga mahal ko pong tagapakinig, na atin pong pag-aralan ang napakahalagang mensaheng ito, na kung paano po nagkakaroon ng spiritual dryness o nagkakaroon ng spiritual na pagkatuyo bilang mga Kristiyano. Sa ating pong mga pinag-aralan sa mga nakaraang araw, mga kapatid, kung inyo pong mapapansin na ito po ay halos umiikot lamang po sa dalawang panig. At ito po ang great controversy na ating po kinaharap. Ang panig ng mabuti at masama, ang panig ng paggawa ng matuwid sa paningin ng ating Panginoon, o ang paggawa ng kalikuan na ito ay inuudyok ng kaaway ni Satanas, at ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, o ang pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon, o ang pagiging handa o ang pagiging hindi handa, o ang
ang pagtugon sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay, sa pagkakaroon ng tunay na revival and reformation sa ating mga buhay. Lahat po mga kapatid ay nauuwi sa pagpili. Lahat po ay nauuwi sa kung ano ang iyong nais na panigan sa iyong buhay. Kung ikaw po ba, tayo po ba ay papanig sa panig ng ating Panginoon na kung saan andun po ang buhay, bagamat ito po ay humihingi ng sakripisyo sa bawat isa sa atin, subalit andun po ang buhay na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon kung tayo po itutugon, o doon po tayo sa panig ng kaaway na kung saan pansamantalang meron kaginhawaan at kasiyahan, subalit ang dulo ay kapahamakan at kamatayan. Tayo po ang pipili ng mga bagay ng mga kapatid. At sa mga napag-aaralan po natin, huwag po nating isipin na ito po ay ipinipilit ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat minsan ko na pong sinabi sa programang ito na maging ang kaligtasan natin mga kapatid ay hindi niya rin po ipinipilit sa tao. Ito po ay ibinibigay niya. Ito po ay kanya pong inihahain sa bawat tao na kung tatanggapin ay magkakaroon ng kaligtasan. Subalit na sa atin pa rin po mga kapatid kung ito po ay atin pong tatanggapin o hindi. Ang Panginoon po ay hindi pwedeng mamilit sapagkat ang pag-ibig ay hindi pwedeng ipilit. Tanging ang meron lamang pong pusong mapagpakumbaba at handang tumanggap ang tatanggap po na mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po, pag-aralan po natin kung ano nga po ba ang spiritual na pagkatuyo at paano ito nangyayari at saan ito nagsisimula. Meron po akong 3 example dito mga kapatid na akin pong ibibigay sa inyo. Yung una po ay matatagpuan po natin sa aklat ng unang mga hari, chapter 17, verses 1 and 7. At tatalon po tayo mamaya sa chapter 18 verse 1. Ito po ay tungkol po sa kwento ni Elias. Kilala po natin si Elias na kung saan ito po ay isang matikas o matapang na propeta. Hindi naman po matapang na mayabang, kundi bold na prophet. Meron po siyang puso sa katotohanan at hindi niya po yun ikino-compromise anuman po ang kapalit. Magalit man ang mga tao sa kanyang paligid, siya po ay mananatiling matapat sa kung ano po ang pinaninindigan niyang tama na salita ng ating Panginoon. Ito po ay yung panahon na kung saan ay nagkaroon ng malaking apostasiya sa bansang Israel sapagkat si Ahaz na hari ng Israel ay gumawa ng malaking kasamaan sa mata ng ating Panginoon at ang asawa niyang si Jezebel. Tingnan po natin, basahin po natin dito po sa unang mga hari, chapter 17 verses 1 and 7. Ito po ang sabi, at si Elias na Tishbita na sa mga nakikipamayan sa Galad ay nagsabi kay Akab, si Ahaz, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Verse 7 na po yung binasa ko mga kapatid. Nagkaroon po ng salita ang ating Panginoon sa Israel, sa bayang Israel, dahil sa pamumuno ni Haring Ahaz na ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Elias, hindi daw magkakaroon ng ulan sa lugar. Bakit? Dahil po sa katigasan ng ulo ng bayang Israel. Gustong patunayan ng Panginoon na sila ay tumalikod sa banal na kalooban ng ating Panginoon. At dahil doon, lagi po may consequences mga kapatid kung ano po ang ating pong ginagawa na mga kalikuan sa harapan ng ating Panginoon. At isa sa consequences na kinaharap ng bayang Israel sa panahon ni Elias, sa panahon ng paghahari ni Haring Ahaz na asawa ni Jezebel, na kung saan ito po ay hindi taga-Israelites, ito po ay kinuha niya sa mga taga-ibang lugar na hindi rin po ipinahintulot ng ating Panginoon sa katigasan ng ulo ng haring ito. Ngayon mga kapatid, sabi dito, hindi daw po magpapaulan ang Panginoon. Sa loob po ito ng 3 kalahating taon.
At ang sabi, malibang kung si Elias ay magsasalita na upang magkaroon ng ulan, ay magkakaroon ng ulan. Tingnan po natin yung unang mga hari, chapter 18 verse 1. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang salita ng Panginoon ay dumating kay Elias sa 3 taon. Kita po natin mga kapatid, 3 taon na walang ulan sa bayang Israel. Sa New Testament, meron pong isang I think sa Book of Santiago na sinabi doon 3.5 taon na hindi nagkaroon ng ulan. 3 taon at 6 na buwan na hindi nagkaroon ng ulan sa panahon ni Elias. Ang sabi, sa 3 taon na nagsabi, ikaw ay yumaon, pakita ka kay Akab at ako'y magpapaulan sa lupa. Ano po ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng tagtuyot? Dito po sa atin pong binasa. Malinaw po na nagkaroon po ng tagtuyo dahil po walang ulan. Hindi po nagkaroon ng pag-ulan sa loob ng 3.5 taon. Dito po mga kapatid sa aming lugar ay mapalad pa rin sapagkat bahagya-bahagya po ay inuulan pa. Meron pa po sa isang linggo na 2 beses na inuulan or 3 o minsan na nga 1 na lang. At hindi po namin alam kung kailan pa po titindi ang init na to. Sabi po sa balita na mas titindi pa daw ang init ngayong kalahatian ng Mayo. At makikita po natin sa mga paligid, nakikita ko po sa paligid ng ibang mga daan na nadadaanan ko, yung mga damo natutuyo na, nagiging brown na dahil po sa sobrang init. Lalo na po siguro kung sa ibang lugar ng Pilipinas na hindi na po talaga inuulan ngayon, na talagang matindi po ang tag-init. Paano na lang po dito sa 3 taon at kalahati na wala pong ulan sa bansang Israel sa panahon ni Elias? Gaano na lamang po ang pagkatuyo ng lupa, pagkauhaw ng mga halaman at ng mga hayop? Maaring ang mga tao din ay hindi na nasasapatan ang tubig. Pagka ang tubig po mga kapatid ay natuyo, malaking crisis po ito sa bayan. Kahit sa ano pong bansa o kahit sa ano pong gobyerno, kapag ang tubig po ay natuyo, ay malaking crisis po ang kinaharap ng isang bansa o isang bayan. Sapagkat marami po ang pinagagamitan ng tubig ngayon. Doon po kumukuha ng elektrisidad para sa kuryente, power ng kuryente, at para maka-produce ng maraming ang tawag niyan sa mga enterprises. Sabihin nagiging productive dahil po sa electricity. Ngayon kung hihina po ang supply ng tubig o hihina po ang volume ng tubig, hihina rin po ang supply ng kuryente. At syempre doon din po yung pangunahin na pangangailangan ng tao. Ay basic need po ng tao, kasama po sa basic needs ng tao ang tubig. Paano po yung mga pangangailangan sa araw-araw, yung pagpapaligo, yung pagluluto. Kung wala pong tubig, mahihirapan po mga kapatid. Kaya napaka-importante ang tubig sa atin. Ngayon dito sa panahon ni Elias, 3 taon at kalahati. Imagine niyo po mga kapatid, kung 3 taon at kalahati hindi po tayo uulanin dito sa Pilipinas, ano na lamang po ang mangyayari po sa atin. Pangalawa na dahilan kung bakit meron pong pagkatuyo. Nais ko pong basahin sa inyo yung nakalagay sa John 15 verses 5 and 6. Tingnan po natin, no? Ang sabi dito, John chapter 15 verses 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sabi ng Panginoon, siya daw po ang puno ng ubas at tayo daw po ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Verse 6. Kung ang sinuman ay hindi mananatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo. Mark this point. At mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Ano pong sabi ng Panginoon? Kung tayo daw po ay hiwalay sa Kanya, wala daw po tayong magagawa. At syempre, kung ito po ay nahintulad ng ating Panginoon na siya po ang puno ng ubas, tayo po ang mga sanga, hindi po pwede magmalaki ang sanga sa anumang kaparaanan sa puno sapagkat ang sanga ay umaasa po sa puno.
Kung ang kung ang sanga po ay mababali sa puno, tiyak po na ang sanga ay malalanta at ito po ay matutuyo. At ang sabi dito, ito daw po ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Ito po mga kapatid ay malalim po itong salita ng ating Panginoon. No? Meron po itong future event na fulfillment. Katulad po nito, kapag tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon, sapagkat sabi dito tayo daw po ay mga sanga, tayo po ay matutuyo. At kung tayo po ay matutuyo, ibig sabihin, hindi po tayo kasama sa kukunin ng ating Panginoon. Tayo po ay masasama doon po sa susunugin ng ating Panginoon sa kanya pong ikatlong pagbabalik after po ng 1,000 years. Kaya ayaw po ng Panginoon na tayo po ay maging tuyo, kundi tayo po ay maging mga buhay na halaman. Naalala ko po yung sabi po sa Spirit of Prophecy, tayo daw po ay parang mga garden ng ating Panginoon, mga halamang pinatutubo na kung saan nasisiyahan siya kung nakikita niya ang kanyang mga halaman na nagbubunga. At syempre mga kapatid, hindi po pwede tayo magbunga kung tayo po ay hiwalay sa puno, kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Nagkakaroon lamang po tayo ng pagbubunga kung ang puno na kung saan ay nakakabit tayo sa ating Panginoon na siyang mataba, na siyang pinagmumulan ng kalakasan natin, magkakaroon po ng pagbunga. Kung ating pong natatandaan mga kapatid, yung isa pong pangyayari sa banal na kasulatan na kung saan ang ating Panginoon ay naglalakad sa isang lugar, na siya po ay nagutom at nakita po siya ng tinatawag na fig tree o yung puno ng igos. At sa kanya pong pagkakita naghanap po siya ng bunga, pero yung nakita niya po doon sa fig tree ay marami lamang pong mga dahon, wala po siyang naging bunga. At ang sabi po ng Panginoon, simula ngayon ay hindi ka na magkakaroon ng bunga. At kinabukasan, nung sila ay dumaan doon muli, ito pa yung makatatagpuan po natin sa aklat ng Marcos. At kinabukasan sa pagdaan nila ulit, nagtaka yung kanyang mga disipulo sapagkat yung kinausap ng ating Panginoong puno ay namatay, na natuyo mula sa taas hanggang dun sa pinakaugat. Mapansinin niyo po mga kapatid, ito rin po ay isang connection doon po sa ating pong binasa sa aklat ng John na kung saan kung tayo daw po ay hiwalay sa ating Panginoon ay hindi po tayo magbubunga. Hindi po pwede mga kapatid na malago lang tayo tingnan, marami lang dahon pero wala pong bunga. Ang gusto ng Panginoon, meron po siyang bunga na kapag kinain ay masasatisfy siya, mayroong katamisan ang atin pong mga bunga. Yun po ay hindi po sa atin, kundi dahil po yun sa katabaan ng puno, kung saan yun po yung source ng mga sanga upang siya po ay magkaroon ng matatamis na bunga, mga hitik na bunga. Yun din po yung mangyayari po sa atin in the near future. Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon po tayo ng bunga, dumepende po tayo sa Kanya, sapagkat kung tayo po ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. Matutuyo po tayo at naghihintay po tayo. Di po tayo magbubunga, aalisin tayo, matutuyo tayo at naghihintay po tayo ng apoy sa hinaharap upang tayo po ay sunugin o ipanggatong. At syempre, ang gusto po ng Panginoon, na nawagan po sa ating Panginoon, tayo po ay bunga. Ano po ba ang bunga? Ang bunga ng banal na Espiritu. Yan po ay mabubuting gawa na buhat po sa ating Panginoon. Pangatlo po mga kapatid, na example ko po sa inyo, ay kung natatandaan nyo rin po yung the Valley of the Dried Bones. Alam niyo po yung mga kapatid, kung yung sa pangitain ni Prophet Ezekiel, tingnan po natin yung Ezekiel chapter 7 verses 1 to 14, na kung saan ang pangitain ni Ezekiel na ibinigay ng Panginoon ay meron din pong application sa panahon po natin ngayon. From time to time, simula sa panahon ng Israel o sa panahon ni Ezekiel, ibinigay po ang prophecy na ito, ang future event na ito, na continuous na pwedeng i-apply sa panahon po natin ngayon. Tingnan po natin, ito po ay matatagpuan sa chapter 37 Ezekiel verses 1 to 14. Ngayon mga kapatid, ito po ay babasahin ko po sa inyo. Tapos, tingnan po natin kung ano po yung makukuha nating punto at bigyan po natin ng puntos upang mas maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Sabi dito, sa
Verse 1, ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at kanyang dinala ako sa espiritu ng Panginoon. At inilagay niya ako sa gitna ng libis at yaoy puno ng mga buto. Nakita po ni Prophet Ezekiel na ipinakita ng ating Panginoon na nakita siya ng isang libis na puno ng mga buto. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot at narito, may totoong marami sa luwal na libis at narito, mga totoong tuyo. Nakita po ni Ezekiel na napakarami pong buto doon po sa lambak, sa libis. Subalit, yung mga buto na yun po ay mga tuyo. Pagka sinabi pong tuyong mga buto, sabihin, maaring matagal na po yun na namatay. Kasi nakita po dito ni Ezekiel, ito po ay buto ng mga tao. Verse 3, at kanyang sinabi sa akin, sabi po ng Panginoon daw kay Ezekiel, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, o Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Tinanong ng ating Panginoon ang propeta kung mabubuhay pa ba yung mga butong ito. Siyempre sa atin po mga kapatid na sa pananampalataya at nabasa natin sa banal na kasulatan na ang Panginoon po ay kaya pong bumuhay. Kahit po pinulbos pa yan, kahit po saan pang lupalop namatay ang isang tao, o kahit po sinunog, kaya pong buhayin ng ating Panginoon yan. Ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoon. So ayun po ang tanong niya sa kanyang propeta, pero ang sabi ng propeta, ikaw ang nakakaalam. Verse 4, muli sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito. O sa ibang salin po ay magpropesiya ka. Ayan. Magpropesiya ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ano po yung command ng Panginoon kay Propeta Ezekiel? Magpropesiya daw po. Anong sasabihin? Mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang kinausap niya po ay hindi po taong buhay. Ang kinausap niya po ay mga butong tuyo. Ngayon po mga kapatid, mamaya titinan pala natin kung ano po ang naging dahilan bakit nagkaroon ng pagkatuyo ng mga butong ito. Okay, tuloy po natin. Verse 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo. Verse 5 pala, sorry. Ganito po ang sabi ng verse 5, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. Ang hininga ng Panginoon ay ibibigay kung papaanong hiningahan ng Panginoon ang butas ng ilong ni Adan. At nagkaroon po siya ng buhay at siya po ay naging buhay ng kaluluwa. Ganito rin po ang gustong gawin ng ating Panginoon sa mga butong ito. Hihingahan sila at papasok ang hininga sa kanila at sila daw po ay mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman. At tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Meron pong gustong ipagawa ang Panginoon sa propeta. Ano po yun? Ang magpropesiya. Sa kanino po? Doon po sa mga tuyong buto. At ano pong sasabihin? Pakinggan daw po ang salita ng Panginoon. In short, gusto ng Panginoon na yung mga tuyong butong ito ay magkaroon po ng buhay. Ito po ay ma-revive. Sa pinag-aralan po natin sa Revival and Reformation, nung una mga kapatid, yung nire-revive lang, yung 50-50, yung nag-aagaw buhay na. Pero ito mga kapatid, malinaw, buto na po ito. Dried bones na ito. Ibig sabihin, namatay na po ito. Matagal na po itong namatay. Pero gusto pa po ng Panginoon na ma-revive o mabuhay. Ang tanong, kaya po ba? Ang sagot, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kayang-kaya pong gawin ng ating Panginoon yan. Verse 7, sa gayoy nang hula ako ng gaya na inuutos sa akin. Sabi, nagpropesiya ako ng gaya ng sa akin. At habang ako'y nanguhula o nagpopropesiya, may naghinugong at narito isang lindol at ang mga buto ay nangagkalapit buto sa kaniyang buto. So, nagpropesiya na si Ezekiel
Sangayon sa salita ng ating Panginoon, at nagkaroon po ng malakas na ugong ng hangin, nagkaroon po ng lindol sa lugar, at nakita po ni Ezekiel na yung mga buto nagkalapit-lapit, buto sa buto. Ibig sabihin, ay nag-form na po ito ng human form as skeleton. Mga buto, kadikit-dikit na. Verse 8. At ako'y tumingin at narito may mga litid sa mga iyon. Ayun. After po magpropesiya ni Ezekiel, nagkaroon po ng paglindol at yung mga buto gumalaw, nagkakabit-kabit. At sa pagtingin niya muli, nagkaroon daw po ng iyon ng mga litid. At laman ay lumitaw sa mga yaon at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Ayan na. In short, mga kapatid, mga kaibigan, nagkaroon na po ng ng form yung mga buto. Ano pong form yun? Human form. Meron na po siyang hindi lang po buto ang nakita ni Ezekiel. Nakita niya na rin na meron na po itong litid, meron na po itong laman, at meron na rin po itong balat. Pero wala pong hininga, ang sabi dito. Verse 9, na magkagayoy sinabi niya sa akin, sinabi ulit ng Panginoon sa kanya, manghula ka sa hangin. Magpropesiya ka sa hangin. Manghula ka ng anak ng tao. Magpropesiya ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa apat na hangin o hinga, at humihip ka sa mga patay na ito upang sila'y mga buhay. Sa gayoy, nang hula ako, pang ilang hula na po? Pangalawa. Pangalawang propesiya na po ito ni Ezekiel. Nagpropesiya ako ng gayang inuutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Pag sinabi pong apat na sulok ng hangin, ibig sabihin worldwide po ito, mga kapatid. Sapagkat ito din po ay may kita nating simbolo na ito doon po sa Revelation, yung anghel na pinipigil ang hangin sa apat na sulok. Pero dito, mga kapatid, ang propesiya ni Ezekiel, sabi ng Panginoon sa kanya, kausapin ng hangin, saan po? Sa apat na sulok ng sanlibutan. Ibig sabihin, east, west, north, south. Pangkabuuhan o pangkalahatan ang propesiyang ito. At ito po ay tunay na applicable pa rin po sa atin. Tuloy po tayo. Verse 11, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito kanilang sinabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Pansinin niyo po, mga kapatid, na-revive ng Panginoon yung mga butong ito. Mga butong sambahayan ni Israel. Ito rin po ay pwede po nating i-apply as spiritual, sapagkat tayo po ay mga spiritual Israel sangayon po sa banal na kasulatan, na sa pamagitan po ng pagkaputol sangayon po doon sa aklat ng Roma, na pag naputol yung mga sanga, tayo po ay kinabit, mga hintil, kaya tayo po ay nakibahagi sa binhi ni Abraham spiritually. Hindi man sa laman, but sa spiritual na kalagayan, nagiging tayo po ay mga Israelites. Yung sa pangitain, nakita po natin na yung mga buto ay naging taong walang buhay sa unang propesiyang ginawa ni Ezekiel. Pero sa pangalawang propesiya, nagkaroon na po ito ng mga buhay ang mga taong ito. Verse 12, kaya't manghula ka. Pang ilang hula na po ito, pang ilang propesiya na po ito, pangatlo. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking dadalhin kayo sa lupain ng Israel. 13. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binuksan ang inyong libingan at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan o bayan ko. Verse 14. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain. At inyong mga lalaman ng akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Ito po sabi, thus saith the Lord. Pagka ang Panginoon po ang nagsalita, mga kapatid, ito po ay gagawin ng ating Panginoon. Totoo po ang sinasabi ng ating Panginoon. Wala pong kasinungalingan.
Ang tanong po, ano po ang dahilan kung bakit nagkaroon po bakit natuyo po ang mga butong ito? Palagay niyo po mga kapatid. Sa akin, isa lang po ang nakita ko dito mga kapatid. Pagka binaligtad po natin ang dahilan kung bakit po sila nabuhay dahil po sa propesiya na pinopropesiya ni Propeta Ezekiel. Ibig sabihin mga kapatid, ang nagbigay ng ang propesiya, ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng propesiya, ito po ay nagbibigay buhay. Tama po ba? Kasi nagpropesiya po ang prophet ng ating Panginoon at dahil doon, sa pag-utos niya na yun na magpropesiya sa 3 pagkakataon, nagkaroon po ng buhay ang mga butong natuyo. So sa akin po, para po sa akin nakita na dahilan kung bakit natuyo ang mga butong ito. Ang dahilan, hindi po sila nag-aral ng salita ng Panginoon, lalo't higit ang propesiya. Napaka-importante po sa isa pong mananampalataya na nalalaman niya ang propesiya, ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon ay hindi lamang po kung papaano po na makita ang tunay niyang pag-ibig. Hindi lamang po doon na makikita kung sino po ang lumalang ng langit at ng lupa. Ang banal na kasulatan din po ay sinasamahan ng propesiya at halos nabubuhay po ang banal na kasulatan sa propesiya mula po sa Eden. Eden pa lamang po, pinopropesiya na ang Panginoon. Hanggang sa Revelation, may propesiya. Kapag hindi po natin pinag-aaralan ng propesiya, hindi po tayo magkakaroon ng spiritual strength. Hindi po tayo magkakaroon ng kalakasan. Ang magiging dahilan niyan, ang magiging result niyan, mga kapatid, ay pagkatuyo. Kaya natuyo po yung mga butong iyon sa kadahilanan na sila po ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo't higit ang propesiya. Ako po, experiencado ko po yan mga kapatid. Noon, bilang Seventh-day Adventist, naging masigasig din po ang kabataan sa pong iglesia. Pero hindi po ako masyadong interested sa mga prophecy. Basta ako active, okay na ako doon. Sa church, nagagamit, masaya, mga programa, masipag gumawa ng mga program, at sa lahat ng activities, nakikisangkot. At masayang-masaya ako kapag nakasama sa mga ganung bagay, kasama ng mga kabataan. Pero ramdam ko po mga kapatid at inaamin ko po na hindi po yun ang nagbigay ng tunay na kalakasan sa akin. Sapagkat after nun, na-backslide po ang inyo pong lingkod ng halos 2 taon, 3 taon. Balit ang Panginoon po ang nagbalik sa akin at yun po ang akin pong pinagpapasalamat na hindi niya po ako pinabayaan. Pero mga kapatid, nung ako po ay nag-aral po ng prophecy patungkol po sa Mesias, mula po sa Genesis at sa mga last day events na mangyayari, sa hinihintay po nating second coming, sa hinihintay pa po nating mga pangyayari na alam po natin at sinasampalatayanan po natin ito po ay mangyayari. Yun po ang bumubuhay sa akin pong spiritual. Sapagkat dahil po sa prophecy, lalo po sa messianic prophecy na kung papaano po naging buhay na patutuo, naging accurate ang Biblia nung makita ko po na tinupad po ng Panginoon kung ano po ang propesiya sa Old Testament na ang kinawian po ay ang ating Panginoon. Sobra pong nasiyahan ng aking puso. Yung mga years ng prophecy, yung 2,300 years prophecy, yung pinakamahabang taon ng propesiya na ibinigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Nakasama na po dun yung 490 years prophecy ng pagdalaw ng ating Panginoon para sa probation ng Israel. Andun din po yun. Andun din po yung 1,335 years, 1,260 years, days, years, prophecy. Yan po yung mga propesiya mga kapatid. Dapat pag-aralan ng bayan ng Diyos. Yung type and antitype, prophecy, ay napakaganda pong pag-aralan mga kapatid. Na kung saan pagka ito po ay naunawaan nating lubos, lumalago po yung ating pong spiritual at mas nagiging eager tayong basahin, saliksikin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ako po iniwala mga kapatid, kung hindi po natin naunawaan ang end time prophecy, ang prophecy ng ating Panginoon, napakahirap pong unawain ang banal na kasulatan.
Puro na lang po natin gustong pakinggan pag-ibig, pag-ibig. Walang problema sa pag-ibig. Pero paano po lalago ang pag-ibig natin kung hindi po natin kinikilala yung atin pong gustong mahalin, ang ating Panginoon? Kung gaano po siya kabuti at kung paano pong tapat ang kanyang mga salita at mga pangako. Doon po umuunlad ang atin pong pag-ibig sa kanya. Di po ba? Na-workout po yung atin pong pananampalataya sa kanya, though na hindi po natin nakita ang kanya pong magawa. Pero because of prophecy, mas lumalago po ang atin pong relationship sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po mga kapatid, tingnan po natin ang komentary ng Spirit of Prophecy patungkol po sa bagay na ito. Tingnan po natin mamaya-maya mga kapatid, no, kung ano po yung mga solusyon na dapat po natin gawin. Kasi nakita po natin yung tatlong example natin, yung spiritual dryness. Ano po yung nagiging dahilan na meron pong pagkatuyo? Yung una, wala pong ulan. O, alam din po natin kung ano po yung sinisimbulahan ng ulan. Mamaya, tingnan po natin, no. Wala pong ulan ng 3 taon at kalahati. So nagkaroon po ng matinding pagkatuyo sa lugar ng Israel. Nagkaroon po ng malaking crisis. Pangalawa, kapag ka ang isang sanga ay nabali at nawala doon sa puno, matutuyo po yun sigurado. At syempre naghihintay po yun sa pagkasunog. Ibig sabihin, wala po siya dun sa puno. Isa din po yun sa nagpapatuyo. Isang example po yun na tiningnan po natin. At yung salita ng ating Panginoon kung bakit natuyo yung puno na yun, kaakibat po yun doon. Ibig sabihin, ipinapakita ng Panginoon yung bagay na iyon upang pagtibayin na kung hindi ka nagbubunga, ay ikaw talaga ay matutuyo at maghihintay ng pagkasunog. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay nagbubunga. Pangatlo po ay yung ang tawag nito, yung the valley of the dry bones na nakita po ni Ezekiel. At ano po yung dahilan ng pagkatuyo na yun mga kapatid? Hindi po nag-aral ng salita ng Panginoon at ng propesiya ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, tingnan po natin yung Bible commentary doon po sa Ezekiel chapter 37. Ano po ang sinabi dito? Titingnan po natin yung Bible commentary volume 4, page 1165, paragraph 6. Ngunit hindi lamang ang pagtutulad na ito ng mga tuyong buto ay angkop sa mundo, kundi pati na rin sa mga taong biniyayaan ng dakilang liwanag sapagkat sila rin ay gaya ng mga kalansay ng libis. Ito po mga kapatid, meron naman po tayo makikita na biniyayaan ng malaking liwanag. Parang inabasa lang po natin kagahapon sa ating pong pag-aaral, yung nakaraang pag-aaral po natin, na meron pong malaking liwanag na tinanggap. Ang problema, ano po? Bakit po sinabing Laodicean? Hindi po isinabuhay. Ito rin po pala, yung mga dry bones na ito, meron din po palang malaking dakilang liwanag. Binigyan silang dakilang liwanag sapagkat sila rin ay gaya ng mga kalansay ng libis. Meron silang anyo ng mga lalaki, ang balangkas ng katawan, ngunit wala silang espiritual na buhay. Ngunit hindi iniwan ng talinghaga ang mga tuyong buto na magkakasama lamang sa anyo ng mga tao dahil hindi sapat na mayroong simetriya ng paa at tampok o yung talampakan. Pansinin niyo po mga kapatid, no, na kung bakit sa talinghagang ito gusto ng Panginoon na hindi lamang po tingnan na parang tao o may form nga, parang ang ganda po ikabit dun sa na may form ka nga ng holiness. Form lang, pero walang buhay. Mahirap po yun. Di ba yung katulad di po pinag-aaralan po natin nakaraan, yung meron pong zealous ka sa mga gawain, sa mga pagpapagal mo, pero wala po talaga dun yung pagsama ng banal na espiritu kasi may selfishness. Ganon din po pala dito mga kapatid. Meron pong form na tao, na mga lalaki, pero wala pong buhay. Sabi nga dito, wala pong espiritual na buhay. Ang hininga ng buhay ay dapat magbigay buhay sa mga katawan upang sila ay makatayo ng tuwid at magsibol sa aktibidad. Siyempre mga kapatid, kung wala pong buhay, hindi naman po gagalaw. Kung mahirap naman pong gumalaw, wala naman pong buhay. Di ba po? Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng buhay upang magkaroon ng
aktibidad. Ang mga butong ito ay kumakatawan sa sambahayan ng Israel, ang simbahan ng Diyos, at ang pag-asa ng simbahan ay ang nagbibigay buhay na impluensya ng banal na Espiritu. Ang Panginoon ay dapat huminga sa mga tuyong buto upang sila ay mabuhay. Napakaganda po. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay mahingahan upang tayo po ay patuloy na mabuhay at hindi po tayo makita ng mga tuyong buto, kundi may mga buhay. Yun po mga kapatid. Ang solusyon po natin sa atin pong pinag-aaralan, dahil dito po sa atin pong binasa, ang tao po ay wala na po masyadong interes sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Masyado na pong busy ang tao. Kung kaya po, masyado po silang naaaligaga sa mga gawa ng sanlibutan. Lalo pa po, kapag ikaw po ay kumikita ng limpak-limpak na salapi na ibinibigay ng sanlibutan, na po napakahirap na po mga kapatid na aralin ang salita ng Panginoon. Uupo ka na lang para makinig. Hindi ka na po nag-aaral. Mahirap po mga kapatid na inaasa po natin ang ating sarili sa mga naririnig lang natin. Yung kapag tayo po ay may part, ang ginagawa natin, nagsesearch na lang tayo sa Google at dumidepende na lang po tayo sa pag-aaral ng iba. Hindi po ganun mga kapatid, hindi po tayo lalago dyan. Yung kapag ikaw ang speaker, ang ginagawa mo, nagsisearch ka na lang ng mga compilation kasi napakadami po sa internet. Kahanap ka na lang doon ng gusto mo, tapos yun ang dadalhin mo sa iglesia. Oh, hindi ko naman po sinasabi na bawal yon, hindi po masama yun mga kapatid. Yung nga po, sinasabi ko po, hindi po magkakaroon ng espiritual na paglago kasi nakaasa po tayo sa kung ano ang sinasabi ng mga nag-aaral. Pero kung ikaw po mismo nag-aaral, pwede mo maging guide yon, tapos ikaw mismo nag-aaral, pinagsisikapan mong balangkasin yung mga gusto mong sabihin at ibigay, dun po nagkakaroon ng paglago. Pero kung didepende mo sa lahat sa naririnig mo lang, hindi po tayo lalago dun mga kapatid. Ngayon, kung ikaw po ay busy na sa sanlibutan, at araw-araw ay napupuno ang iyong schedule sa kabisihan, at ang pahinga mo na lang ay Sabbath, gagawin mo na lang ay uupo at makikinig, tatango, at okay na. Mga kapatid, hindi po yun ang basihan ng espiritual na paglago. Ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo po ay magsaliksik ng salita ng ating Panginoon, kung paano po niya sinabi sa aklat ng Juan chapter 5:39 na saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin, saliksikin po natin. So dahil po sa busy, wala na po tayong interest. Kasi iba na po ang interest natin, iba na po yung nasa isip natin. Isip natin yumaman, isip natin magpundar ng ganito, ganyan. Na aaligaga po tayo sa sanlibutan. Nangyayari, nawawalan na po ng interes sa salita ng ating Panginoon. Ano po solusyon natin dito mga kapatid? Tingnan po natin. Sa mga hari, ano po ang solusyon? Sa mga binasa po natin sa unang mga hari 17 sa panahon ni Elias, ano pong solusyon nila ang kanilang crisis doon na 3 araw at 6 na buwan na walang ulan. Ano pong solusyon mga kapatid? Siyempre ulan, para hindi po tuluyan silang mamatay. Di ba? Ngayon, sa atin, kung tayo po nagkakaroon po ng spiritual dryness din, kailangan din po natin ng ulan. Ano po ba yung ulan na kailangan po natin? Yun po sa kanila, literal na ulan. Ngayon po sa atin, meron pong spiritual na pagkatuyo. Ano naman po yung kailangan po nating ulan? Siyempre, kailangan spiritual din. Ang sabi po sa aklat ng Jeremias chapter 5 verse 24, hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot kayo ngayon sa Panginoon nating Diyos na naglalagpak ng ulan ng maaga at gayon din ng huli sa kanyang kapanahunam na itinataan sa atin ang mga takdang salinggo ng mga pag-aani. Jeremias 5 verse 24. Joel 2:23. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Sion at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat at kanyang pinaglalagpak ang ulan dahil sa inyo, ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Joel 2 verse 23. Ano daw po mga kapatid, napakapalad po natin, napakabuti ng Panginoon, ibinigay niya po sa atin ang unang ulan. At syempre, ibibigay niya rin po sa atin ang huling ulan.
Noon po, sa panahon po ng Israel, napaka-importante po ang unang ulan. Bakit? Sapagkat sabi po ng Spirit of Prophecy sa Christ Object Lesson, ang unang ulan po, yan po ang nagpapatubo sa tanim. Kung wala pong unang ulan, hindi po tutubo yung buto na itinanim natin, maliban lang kung may irrigation. Pero sa panahon po nila, more on nakaasa po sila sa ulan. Kailangan po yun sa pagpapatubo upang tumubo ang halaman. Ngayon po, gaano po kahalaga ang huling ulan? Ang huling ulan po ay napakahalaga sapagkat ito po yung hihitik sa bunga ng mga pananim, lalo't higit yung trigo at palay. Ngayon, kapag tinamaan po yan ng tag-init sa panahon na dapat hihitik ang bunga niya, magiging konti po ang ani. Kaya kailangan sa tamang panahon na kung saan uusbong po yung mga butil ng pananim, doon po dapat ibigay ang huling ulan upang magkaroon ng pag-usbong ng maraming butil upang ito po ay maghintay sa pagkahinog at sa pag-aani. Ano po ang solusyon? Hingin po natin ang banal na espiritu sa ating Panginoon. Yung latter rain po ang hinihingi natin ngayon mga kapatid. At isama nyo po yan sa inyo po mga panalangin araw-araw. Huwag po nyo iwawala yan, ang latter rain. Sapagkat yung unang ulan, tinanggap na po natin yan sa pagtanggap natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Sapat po yan para makatayo tayo ngayon. Subalit, ang kailangan po natin sa huling panahon ay latter rain. Upang sa ganun ay no return na kapag ka ang banal na espiritu ay magsiselyo sa atin. Tayo po ay sasama na po sa loud cry para sa pag-aani, paghahanda ng pag-aani. Ngayon po sa solusyon naman sa isang senaryo na binigay ko po sa inyo na kung ang sanga ay wala sa puno, ano daw po, matutuyo. Ngayon, ano po yung solusyon? Dapat po ay manatili tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay wala sa ating Panginoon, wala rin po tayong magagawa. Gusto ko rin po palang i-share sa inyo, dagdag doon po sa tubig na kailangan po ng bayang Israel. Kasi kaya po natutuyo, di ba? Kapag walang tubig. Kahit po ang tao o mga hayop, kapag hindi po umiinom ng tubig, mamamatay din. Matutuyo din. Ganoon din po sa atin, sa espiritual. Kailangan din po ng tubig upang tayo po ay hindi po matuyo at manatili tayo na buhay. Kung napansin niyo po mga kapatid o naalala niyo po ang pangyayari na si Jesus, ang ating Panginoon, nakipag-usap sa babaeng Samaritana. Di ba po ay nandun po sa balon kung saan nag-iigib ang Samaritana ay nakipag-usap ang ating Panginoon. At meron pong inaalok ang ating Panginoon dun sa kanya. Ang inaalok sa kanya ay yung tubig ng buhay. Yung sa una, hindi po masyadong naintindihan ng babaeng ito kung ano po yung tubig na yun. Pero ginusto niya rin na bigyan mo ako niyan, gusto ko yan, para hindi na ako mauhaw kailanman. Siyempre sa atin, dapat araw-araw po tayong umiinom sa bukal ng buhay. Kasi yun po ay bukal ng buhay. Ang ino-offer po ng ating Panginoon ay bukal ng buhay. Hindi po yung literal na tubig. Yun po ay spiritual na tubig. Sapagkat ang ating Panginoon ay spiritual, so ang kanyang ino-offer ay spiritual na tubig na kung ito po ay atin pong iinumin, tayo po ay magkakaroon ng buhay. May kita po natin yan sa John chapter 4 verses 7 to 14. Siyempre, doon po sa parable ng puno ng ubas at ang sanga, kapag hindi po nanatili sa ating Panginoon, matutuyo. So kung wala pong pagkain ng salita ng ating Panginoon, matutuyo rin po tayo mga kapatid, sabagat ang salita ng Panginoon ay buhay din, tubig din. Kaya ang gusto ng ating Panginoon ay dapat lagi po nating pinag-aaralan ng kanya pong salita. Mga kapatid, hindi po tayo mabubuhay, sabi nga po, hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay lamang o sa pagkain sa araw-araw. Kung paano po nais natin kumain ng 3 beses, 2 beses, kumain sa isang araw, 3 beses, kasi natatakot tayong magutom, nanginginig tayo kasi pagka nagutom tayo, nanginginig tayo pag di tayo kumain, at yung iba namamatay sa sobrang gutom. Dapat ganoon din po tayo mga kapatid, na matakot tayo na mamatay ang ating pong spiritual. Sapagkat kung di natin po pinapakain yan araw-araw, hindi po yan magkakaroon ng kalakasan. Matutuyo po yan, lalo't higit kung di po natin pinaiinom ng
salita ng ating Panginoon o yung bukal ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. At dun po sa tatlong senaryo na binigay ko po sa inyo sa Ezekiel 37, ang solusyon po mga kapatid ay study the Bible prophecy. Yun po yung akin pong mai-recommend sa inyo. Pag-aralan po natin kung ano po yung nakalagay sa Bible prophecy o kahit po sa Spirit of Prophecy, andyan din po yung mga event na pwede po nating pag-aralan. Tinutulungan po ng Spirit of Prophecy ang nag-aaral ng banal na kasulatan upang mas maunawaan pa kung ano pong ibig sabihin nito. Yun po yung tinatawag na decided light mga kapatid. Para hindi po tayo masyadong malito sapagkat marami na po tayong naririnig ng mga interpretasyon sa Biblia. Pero kung meron po tayong guide sa tulong din po ng Spirit of Prophecy, the lesser light, magnifying glass ng Biblia, ang Spirit of Prophecy, ay maiingatan po tayo sa paggawa ng sarili po nating interpretasyon. Andun din po ang Bible Prophecy na pwede po nating pag-aralan. Yung lalo't higit yung end time event prophecy. Binigay po yun ng Panginoon sa Remnant Church, kaya pasalamatan po natin yan. Meron pong gustong basahin sa inyo na matatagpuan sa Education, Book of Education ng Spirit of Prophecy, page 106, paragraph 1. Ganito po ang sabi, lumalago ang halaman sa pamamagitan ng pagtanggap ng ibinigay ng Diyos upang mapanatili ang buhay nito. Kaya ang espiritual na paglago ay nagtatamo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga banal na ahensya. Kung paanong ang halaman ay naguugat sa lupa, gayon din tayo ay maguugat kay Kristo. Yan po ang gusto ng ating Panginoon na dapat po tayo ay lumalago. Siyempre, hindi lamang po sa paglago na maraming dahon, kundi tayo din po ay nagbubunga. Dapat naguugat po tayo sa ating Panginoon. Tuloy po natin. Kung paano ang halaman ay tumatanggap ng sikat ng araw, si Jesus is the Son of Righteousness, ng hamog, living water, ng ulan, yan, living water. Gayon din ang pagtanggap natin ng banal na Espiritu. Kung ang ating mga puso ay mananatili kay Kristo, siya ay darating sa atin, gaya ng ulan, gaya ng huli at dating ulan sa lupa. Bilang araw ng katwiran, sisikat siya sa atin na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Tayo ay lalago gaya ng liryo. Tayo ay mabubuhay na gaya ng butil at tutubo gaya ng baging. Hosea 6 verse 3, Malakias 4 verse 2, Hosea 14 verses 5 to 7. Education, page 106, paragraph 1. Wow! Napakaganda po mga kapatid ang gusto ng ating Panginoon. Kung papansin po natin, it's all about Jesus. It's all about the Holy Spirit. It's all about the Godhead. Ang sa atin po ay nag-iimbita upang tayo po ay manatili sa kalakasang espiritual. Ayaw din ng Panginoon na tayo po ay matuyo, kundi gusto niya na tayo din po ay lumalago. Lamang kung atin pong pahintulutan ng ating Panginoon na ibigay at inumin ang inaalok niya pong tubig ng buhay at hingin ang banal na espiritu na kanya pong ipinangako para sa atin. Sabi naman po sa Desire of Ages, page 676, paragraph 2, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan ng patuloy na pagtanggap ng kanyang espiritu, isang buhay na walang pag-aalinlangan na pagsuko sa kanyang paglilingkod. Ang daluyan ng komunikasyon ay dapat na patuloy na bukas sa pagitan ng tao at ng kanyang Diyos. Hindi po pwedeng wala pong koneksyon. Kapag naputol na ang sanga, nawawala na po siya sa koneksyon. So hindi na po masusuplayan ng puno yung sangang naputol para siya po ay bigyan pa ng lakas o ng buhay. Matutuyo na po yun. Pero kung hanggat ang sanga ay nakadikit sa puno nito, mananatili po ang pagdaloy ng buhay sa bagay na ito. Sa pagpapatuloy, kung paanong ang sanga ng baging ay patuloy na kumukuha ng katas mula sa buhay na baging, gayon din tayo ay dapat kumapit kay Jesus at tanggapin mula sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ang lakas at pagiging perpekto ng Kanyang sariling katangian. Beautiful. Napakaganda po. Tanging sa ating Panginoon lamang po mga kapatid, natin matatagpuan ang tunay na kalakasan. Ikaw po ba ngayon mga kapatid ay nakaranas ng spiritual dryness? Nararamdaman po ito ang spiritual dryness.
Parang ah, nararamdaman mo natutuyo ka na. Kumbaga parang wala nang buhay ang salita ng ating Panginoon. Yung hindi ka na excited pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Yung kahit narinig mo na ang second coming, parang natutulala ka lang at sasabihin mo sa sarili mo na malapit na nga ang Panginoon. Pero hindi ka excited. Pwede po magkaroon po ng spiritual dryness. Pagkatuyo. Sapagkat kung tayo po ay may buhay sa pamamagitan ng espiritu, kung buhay po ang ating pong espiritual, lagi pong may pag-asa at excited po tayo na Panginoon, bumalik ka na. Panginoon, lalo na't higit na lagi tayong uhaw sa salita ng ating Panginoon. Gusto nating makapakinig na salita ng ating Panginoon, na mga propesiya, ng mga kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. Diyan nagkakaroon po tayo ng kalakasan, na-amaze tayo sa mga namamangha tayo sa mga gawa ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, at mas naglulong pa tayong malaman ang kanyang kalooban. Ibig sabihin po mga kapatid, kung gano'n na naramdaman natin, hindi po tayo spiritual dried. Pero kung hindi na po natin nararamdaman yan, matakot po tayo mga kapatid. Patay na po ang atin pong spiritual. At sa akin po panghuling appeal, nais ko pong basahin sa inyo ang nakalagay sa Isaiah 58 verse 11. Ang ganito po ang sabi, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto. At ikaw ay magiging parang halamang na dilig, at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Ganito ang gusto ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na tayo po ay umasa sa pinagmumulan ng buhay, ang bukal ng tubig ng buhay, ang ating Panginoon, na kung saan tayo po ay nahintulad sa isang halaman na tayo po ay patuloy na lumalago, nagbubunga, sapagkat tayo po ay nasa tabi ng bukal ng tubig. At kung nakikita po tayo ng ating Panginoon na lumalago at nagbubunga, yun po ay kasiyahan sa Kanya. Ganito rin po ang sabi sa Jeremiah 17 verse 8, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pag ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Jeremiah 17 verse 8. Maliwanag po ang salita ng ating Panginoon kung paano niya po ninanais ang bawat isa sa atin na magkaroon ng paglagong spiritual. Kaya kung tayo po ay nakaranas ng spiritual dryness, hingin lang po natin sa Panginoon ang tulong, at mauhaw po tayo lagi sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang masustain po ang atin pong spiritual, at ang Panginoon po ang kikilos sa atin, sapagkat kung tayo po ay wala sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa mga kapatid. Katulad ng isang punong kahoy na hindi po natatakot sa tag-init, na matuyo, sapagkat siya po ay nasa tabing ilog, na kung saan ang ugat niya ay gumagapang doon, at nagkakaroon po siya siya po ay nasusustain ng tubig, na kung saan ay nagiging dahilan upang siya po ay lumago at magbunga. Kaya po mga kapatid, ganun din po ang nais ng Panginoon sa atin, at tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu na laging humingi ng tulong sa ating Panginoon, at sa araw-araw ay lumago kagaya ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo pong pakikinig, at anuman po ang inyo pong mga komento sa ating pong pinag-aralan ay pwede po kayong maglagay sa ating comment section. At kung meron na po kayong mga katanungan ay maaari nyo pong ilagay din po sa comment section, amin pong babasahin, at ito po ay atin pong bibigyan ng kasagutan sa mga susunod po nating pagtalakay. At ang pinakahuli po nating pag-aaralan bukas mga kapatid ay patungkol po sa what do you do? Ano po ang inyo pong ginagawa? Samantalang malapit na pong dumating ang ating Panginoon, meron po ba tayong ginagawa, at ano pong gustong ipagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Kaya salamat sa iyong pakikinig, at nais ko pong isara ang ating pong pag-aaral sa mga oras nito sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Amang nasa langit, patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba, Ama, sa muli pong talakayan na aming pong
ginawa sa araw na ito na kung saan ay pong pinag-aralan ang patungkol sa paksang spiritual dryness. At nakita po namin dakilang Diyos kung paano po ang mga dahilan ng pagkatuyo ng spiritual. Tulungan po kami dakilang Diyos kung kayo po nakaranas ng spiritual dryness. Tulungan po kami kung na matagpuan po namin ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay ang aming Panginoon sa aming mga buhay upang kami po ay laging maging sariwa, magnagbubunga at hindi natatakot sa anumang pagkatuyo na darating, sapagkat meron pong pagkatuyo na darating na mga tao ay hahanapin ang iyong salita, supalit hindi na po ito matatagpuan. Kaya salamat sa pribilehiyong ito na malaya pa po kami magpapahayag ng pananampalataya ng aming Panginoon. Samahan mo po kami, Ama, at patnubayan at laging handa sa pagdating, sa napakalapit na pagdating ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Lahat po ng mga bagay na ito ay aming pong hinihiling, Ama, sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.